Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayong magkakasama, mga mahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ako po ang inyong guro, si Teacher Ella Prospero Hervasio ng Kapuk Elementary School, Mabini District. Kumusta na kayo? Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pamumuno sa pagbibigay ng tulong para sa nangangailangan. Kaya ang bawat isa sa inyo ay inaasahang nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbibigay ng kayang tulong sa nangangailangan. Nakapagbibigay ng babala o impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol, at iba pang sakuna. At naisasagawa ang pagtulong upang maipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa. Handa na ba ang lahat na makinig? Mabuti kung ganon. Sa araw-araw, palagi nating nababasa sa mga pahayagan, nababalitaan sa radyo, telebisyon o sa internet man ang mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Isa na rito ang mga kalamidad. Nakaranas na ba kayo nito? Ano ang naramdaman ninyo? Alam ba rin ninyo ang mga pag-iingat na dapat gawin sa panahon ng sakuna na posibleng dumating sa buhay ng bawat isa? Dapat ba tayong matakot o maging kampante? Malalaman ko mamaya ang inyong mga sagot. Sa pahina 2 ng inyong module ay may mga paghahanda tayong ginagawa sa panahon ng sakuna. Ang gagawin ninyo ay ayusin ang mga titik upang mabuo ang salita o tawag sa sakuna. Ang una ay ginawa na para sa inyo. Una, iyan ay baha. Ang paghahanda na kailangan nating gawin ay lumikas sa mataas na lugar dahil tumataas na ang tubig. Pangalawa, kailangan nating bumaba, magkubli at humawak. Ano ang inyong sagot? Magaling! Lindol! Pangatlo, inaalam natin ang mga balita ukol sa lagay ng panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Sino ang makasasagot? Tama! Ito ay bagyo. Pang-apat, alertuhin at ilikas agad ang ating mga kasamahan sa loob ng silid. Maging maingat sa paglabas. Sa pagkakataong ito, huwag nang balikan ang mga kagamitan dahil lumalaki na ang apoy. Kung ang sagot ninyo ay sunog, tama! Ito ay sunog! Panglima, para makapagsimulang maghanda, dapat kang bumuo ng emergency kit at gumawa ng isang planong pangkomunikasyon ng pamilya. Sa panahon ng pagguho ng lupa, dulot ng labis na pag-ulan. Ano ang sagot? Opo, ito ay landslide. Magaling mga bata! Tapos na ba ang lahat na sumagot? Ngayon,
May mga sitwasyon akong babanggitin. Ano kaya ang gagawin mo o maaari mong maibibigay na babala o impormasyon hinggil dito? Una, nakita mong naglalaro ng posporo ang mga bata mong kapitbahay. Ano ang gagawin mo? Opo, lalapitan mo sila at pagsabihan na ang paglalaro ng posporo ay maaaring pagsimulan ng sunog. Pangalawa, nakita mong naliligo sa baha ang pinsan mong si Randy. Tama! Pagsabihan mong umuwi na ng bahay dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay niya kung patuloy pa itong maliligo sa baha. Pangatlo, nagsisimulang lumakas ang hangin at ulan dahil sa bagyo. Nais lumabas ang kapitbahay mong si Nitoy. Oo, balaan mo siya na delikado na ang lumabas ng bahay dahil sa bagyo. Pang-apat, maghating gabi na nang makarinig ng siren si Laroy mula sa barangay na nagbabala na kailangan ng lumikas sapagkat tumataas na ang lebel ng tubig dahil sa walang humpay na pag-ulan. Subalit, ayaw sumunod ang tatay ni Roy dahil inaantok pa. Ano ang dapat gawin ni Roy? Tama! Para sa kanilang kaligtasan, dapat makumbinse ni Roy ang kanyang tatay na lumikas na kaagad at sumunod sa babalang ipinatupad ng kanilang barangay. Panglima, nasa ikalawang palapag ang bahay nila Rita nang biglang lumindol. Ano ang dapat gawin ni Rita? Mahusay! Hintaying tumigil ang pagyanig at pagsabihan ang buong pamilya na bumaba ng mahinahon. Huwag mataranta dahil maaaring mayroon pa itong kasunod na pagyanig. Ano pa ang maidadagdag ninyo? Kung kayo si Rita, paano mo ito pamumunuan? Ano ang kauna-unahang dapat gawin tuwing may lindol? Di ba bumaba, magkubli at humawak o duck, cover and hold? Maaaring magtago sa ilalim ng mesa o upuan dahil kung may bumagsak man, hindi tayo direktang tatamaan nito. Ano pa? Opo, huwag tumakbo habang yumayanig pa. Dahil maaari po tayong mahagip ng mga nagbabagsakan na bagay. Mas ligtas ang magkubli muna. Napakahalaga po na may malasakit tayo sa kapwa sa panahon ng anumang sakuna. May listong isip tayo nang sa ganoon ligtas nating malampasan ito. Siguraduhin din nating huwag makalimutan na manalangin sa Diyos at dapat palaging nakahanda po ang ating emergency lifeline kit upang madali nating damputin kung may sakunang dumating. Ano-ano nga ba ang pangunahing nilalaman ng ating emergency lifeline kit upang masiguro ang kaligtasan sa oras ng sakuna?
Dapat may tubig, pagkain, emergency tools, hygiene kit, first aid kit, mahahalagang dokumento, at pera. Ngayon, sa pahinasiyam ng inyong module sa suriin natin, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tungkol sa pagbibigay ng babala o impormasyon. At mali naman kung hindi. Una, ang pagsunod sa mga babala ay nakatutulong na mabawasan ang epekto ng sakuna. Pangalawa, bata man o matanda ay may responsibilidad na dapat gampanan sa paghahanda at pagsunod sa mga babala. Pangatlo, ang mga bata pa na kagaya mo ay walang alam tungkol sa sakuna. Pang-apat, walang maitutulong ang mga bata pagdating sa sakuna. Panglima, ang pagtulong sa pagpapalaganap ng babala o impormasyon tungkol sa sakuna ay isang gawain sa pagtulong sa kapwa. Tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Mabuti! Mga bata, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang kaugaliang likas na sa ating mga Pilipino. Marami na tayong kalamidad na nararanasan sa ating bansa, subalit matapang natin itong nalalampasan. Ang pagiging handa ay nakatutulong sa atin upang tayo ay makaiwas at makaligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Maging mapagmatyag tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating kalikasan. Lagi sana nating tandaan na ang pagbibigay ng tulong sa panahon ng kalamidad ay mahalaga upang makapagligtas ng buhay. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay nakatutulong din para sa kaligtasan ng marami. Iisipin lagi, maaaring magkaroon ng kalamidad anumang oras. Bukod dito, huwag maging kampante na ligtas na kayo dahil wala pang nilalabas na babala sa paglikas sa inyong lugar. Responsibilidad ninyong protektahan ang inyong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. Lumikas na kaagad kung nakararamdam ng panganib. Babala ay sundin upang kapahamakan ay maiwasan. Maging mahinahon, mapagmatsyag, handa at alerto. O hayan mga bata, natapos na rin natin ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong magiliw na partisipasyon. Muli, ako po ang inyong guro, si Teacher Ella Prospero Hervasio ng Kapuk Elementary School, Mabini District. Na nagsasabing, hindi hadlang ang pandemya sa pag-aaral. Dahil dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!